Cut. Yummy. Gagawa kami guys ng atsara pero ito ang ginawa ko. Hindi pala ito binabalatan guys. Hinihiwa lang ito. Failed na naman. Kasi meron ditong bata na ang kulit ng batang ito nasa likod ko. Batang magandang dilag. Batang magandang dilag! So, eto na nga, inumpisahan ko ng biyakin yung papaya at tinanggalan ko siya ng buto. Pero guys, itong papaya na to is 5 piraso lang siya. Galing siya sa puno na. After ko matanggalan siya ng buto, syempre hinugasan ko siya para hindi naman kumapit yung mga dumi. Bago ko nga pala siya umpisahan kayo rin, so kumain muna ako ng kamote kasi nanggaga kami kamote. Tapos kung nga pa lang kayo rin ito, hindi pa nagtatapos dyan. Meron pang next step. Ito na nga ang ginawa ko. Pinigaan ko siya hanggang mawala yung tubig ng papaya kasi hindi siya kailangan isali kasi yan yung nakakapanis ng atsara. Pagkatapos na rest ko muna siya, ang sinunod ko naman balatan yung mga sangkap na carrots, luya, at yung iba pang mga sangkap. Pinanghuli ko nga rito ang sibuyas kasi papaiyakin na naman ako nito. Mabuti na lang tinulungan ako ni Grace at siya naman yung naggayod ng mga sangkap kasi kailangan pinong-pino talaga siya bago ilagay sa Pagday man bukahon, rugay ng karakul. Kailangan pigang-piga. Ang buhay nga ni Ungna. Dahil pwedeng may tubig, dahil madaling maraot. Ini daw, sarun si madam mo, dahil ni maano. Kasi? Pigang-piga, maanang tubig. Saan nakakapaanas ka ang tubig? At yun nga yung natutunan ni Mama. So, kailangan talaga wala siyang tubig yung papaya kasi magtutubig siya. So, ayan, hinalo-halo niya na yung mga niyad-yad na sangkap. Kasama yung luya, may carrot. Tapos halo-haluin na lang. Kailangan yung carrots, wala din tubig. At isa pa nga pala dito guys, yung ginagawa ni Mama, talagang nilalaga niya yung suka na ilalagay dito sa atsara kasi nga para hindi siya magpanis. So yun pala yung technique dito sa paggawa ng atsara. Kaya alam nyo yung atsara ni Mama talagang hindi siya nasisira kahit pa umabot siya ng 2 months. Basta okay yung pagkaka-ferment ng mga ingredients, hindi siya nasisira at hindi siya nag-aamak. So, kailangan lang talagang maganda yung pagkakagawa niya. Nilagyan niya na nga ng asin at nilagyan niya rin ng paminta. So, kailangan yung paminta, yung durog-durog, kaya magagamit siya dyan ng salaan. So, ayan. Hindi ko naman guys nilalagay kung ilan talaga yung nilalagay ni Mama. Pero, ayan. Ini-estimate niya na lang yung paglagay kasi malaki nga yung papaya yung nilagay namin. So, 5 papaya yan. Isang planggana ang magagawa niya dyan. So, marami talaga yan siya. Kasi nga, marami yung gagawin niya kasi meron sa amin handaan. So, pag may handaan sa amin, kailangan meron kinatay na baboy. At pag may kinatay na baboy, hindi talaga mawawala yung atsara. Kaya yan ang hinahanap-hanap ng mga kumakain kasi hindi talaga siya nakakaumay kapag meron kang atsara. So, nilagyan niya rin ni Mama ng asukal. So, yung asukal siguro almost kalahati yung nailagay niya. At eto na nga, minikos-mikos ulit. Kung hinalo-halo ito niya. Pwede kayong gumamit ng kutsara, ng sandok, at pwede rin kamayin. Pero alam nyo, pag kinamay yan, gamit ang kamay, talagang halong-halo yung atsara. At ito na nga guys yung final result ng atsara ni Mama. So makita nyo yung ingredients, sobrang pinong-pino para malasa siya. At naggayat nga kami ng siling malala. Yung sili pwede na lang siyang pang-design pero maanghang siya. So ayan, ilalagay niya sa lagayan. Titikman natin ang atsara. Masarap ito sa mga lechon. Lechon baboy. Ano, lechon manok. Lechon kawali. So pwede ito, masarap. Yummy. Yummy. Sarap. Good job. Bang-bang na yan. Sarap, bango! Talaga naman. Sarap. Try nyo na to. 5 papaya lang ito na galing sa puno. And carrots. And luya. Na may ganitong sili. Tapos, pwede nyo siyang i-preserve ng mga ilang months na ang preservation nito, Ma? Ilang months?
Kahit isang buwan, hindi ko na ano. Kahit isang buwan. Pero kung marami kayong mga lechon, hindi pa isang buwan, ubos na ito. Kaya, try nyo na to preserve. Eh, Cut.